mga Carden, so this is Hardinarang Nanay. Welcome to our lungga, welcome to our home garden, welcome to our channel. So kung bago ka pa sa ating channel, mag-like, comment, and subscribe, and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinarang Nanay. So for today, we're going to transplant yung mga bagong bili kong succulents. Meron akong nabiling mga succulents, ang cute. 6 lang sila. I bought them for 350. It's my first time to have this kind of succulents. Okay, na-excite ako. Kasi nabudol ako dun, napamain ako dun. I bought them online and then, hindi siya uprooted kasi within lang din siya. Within Baguio lang din siya. So, nabili ko. And then, ayun. So, tara mag-transplant na. Ito sila mga Carden. I'm very excited to have them actually. It is my first time to have these succulents. So, yung mga iba, na-collect na nila ito noon pa siguro. Pero ako, first time ko lang talaga. Pagbigyan nyo na ako. Diba? So, we're going to identify them first. Alright. Anong uunahin natin? Ito. Si Kalanchoe round leaves. Okay? O si, rotondifolia. Okay? So, it's called the rotondifolia o kaya round leaf. Or round leaves. Ganon. So, actually, yung binibili natin, hindi natin aakalain yung mga pagdating sa atin may mga sakit, 'di ba? Hindi natin 'yun maiiwasan, 'di ba? Pwedeng lumala siya during the shipping, pwede rin naman na infected na talaga siya. So, we have here itong si round leaf natin ay mayroon siyang fungi infections. Pero okay lang 'yan because we're going to treat it. Hindi naman malala kasi mas marami namang mas healthy na leaves. Mas marami bang healthy leaves? Yes, I guess. So, we're going to treat this one and then, look at that. Meron siyang freebies ng mga anak. Ito ang gusto ko dito sa nabili ko. Kahit na 350 siya, meron siyang mga freebies. Meron siyang mga anak. So, mabait si seller kasi isinaman niya yan. Diba? Yung mga ibang seller, hindi yan isasama. Diba? Bonus na yan. Diba? So, we have here also, this one. This is very cute. Pero napaka-sensitive ng dahon niya. Kunting sagi lang nahuhulog. So, this is Pachiveria pachipitoides. Ano ba yan? Hindi ko ma-memorize. Hindi ko ma-pronounce. Pachiveria pachipitoides. Or, paano ba ang correct pronunciation nun? Pachipitoides. Okay. Tatawagan na lang natin siyang Pachiveria. Diba? Pachiveria variegated. Ayun, ang cute. So, eto, may anak din. May pabonus si seller. Ayun, diba? So, sulit. And have here the Cotyledon tomentosa. Pag longer exposure sa sunlight, yung edges niyan magiging red. Yung mga ganyan niya. Maging red yung tips niya. So, we're going to transplant this one later. Ito, hindi ito bagong succulent. Kaso, it's my first time talaga to have this kind of succulent. Ang ganda niya. Ito, forever naman na, maganda ito kahit kailan naman talaga. Lalo na pag yung tips niya ay nagiging red. Okay, we're going to achieve that one. Okay, papaano? Longer exposure sa sunlight. Like 6 hours to 8 hours of sunlight. Pwede siya sa filtered sun na magkakaroon siya ng tips na red. Okay? Basta yung dilig natin is every other week para ma-achieve natin. Pwede rin naman every 2 weeks pero pwede rin naman ma-achieve every other week. And then yung sun exposure niya is 6 to 8 hours under filtered light. Okay? Ito ang hindi ko in-expect na malaki pala siya. Kasi, di ba minsan sa mga online, sa mga post sa FB na sale, maliliit pala. Malaki lang sa picture. Pagkatanggap natin, maliit lang pala. Pero ito, I never expect na malaki pala siya. So, this is called the Onghicolata. So, this is my first time to have this one. It is actually a hybrid.
Okay? And then, ito, I like the color. It turns purple if, ano siya, longer yung exposure niya sa sunlight. So, na-achieve ni seller yan, 'di ba? Pag hindi yan, pag hindi yan, mga 4 hours lang siguro yung sunlight niya, ano siya, green, todo green. Okay? And then, actually, itong klase na ito, magko-close pa yan actually. Kung gusto mong ganun ang itsura ng succulent mo, na purple, and then mag-close pa yan, pwede yan ma-achieve. Basta every 2 weeks ang dilig. Okay? Stress na stress talaga siya. Pero ako, okay na ako dito sa itsura niya. We have here I love this one. Actually, is a breed between the Topsy-Turvy and the Debbie. So, ayan ho. It's called the Cupid. Cupid succulent. So, ito makikita mo na yung purple hints niya. Purple tints, I mean. So, we have here, ito ang nagustuhan ko dito. Sabi ni seller, pili ka. O, edi ito pinili ko. Diba? Same price na dalawa. Diba? Naka-jackpot na naman ako, diba? Ang cute, diba? So, ayan, ang ganda. So, during the travel siguro, nagkaroon siya ng sugat. So, we can do 2 things here. Pwede naman na, i-treat natin yan ng fungicide, pero pwede rin naman na tanggalin na natin yan and then propagate natin. Diba? Kung si hardinerang nanay ang tatanungin, ay, tatanggalin ko yan and then i-propagate ko. Diba? So, that's it. We're going to propagate na. O, diba? Ako, okay na ako dun sa 350 pesos na price nito. Diba? O, yan. Diba? Ang cute nila, ang gaganda nila. Ay, nako. Sige na nga, magta-transplant na tayo. Alright, si hardinerang nanay kasi pag nagta-transplant ng kanyang mga succulents ay hindi niya binababad sa detain. Why? Baka mamatay. Bakit mo siya ibababad sa detain, yung healthy succulent? Kasi meron mga iba na binababad nila lahat. Yung pwede rin naman yan, gagawin nyo yan. Pero si hardinerang nanay, hindi ko gagawin yan. Bakit? Kasi baka ma-overbabad ko sila sa detain. And hardinerang nanay, I choose not to use detain sa pagbababad ng mga newly acquired na succulents ko. Meron tayong technique dyan na hindi na kailangan ibabad sa detain. At saka tandaan din natin na that detain is a fungicide. Okay? We have to be careful on that. So, mas maigi pa, for me mas maigi pa na spray mo na lang doon sa leaves na affected ng fungi. Okay? O kaya yung ginagawa ng iba, tinitimpla nila and then they have to, tinitimpla nila yung detain and then nilalagay doon lang sa dotted leaves na infected ng fungi. Pwede rin yun. Okay? Pero why not spray na lang as a whole, diba? Para yung buong plant ay protected by detain. Pero meron tayong mga ibang options dyan aside from detain, yung more organic way. Ang soil mix ni hardinerang nanay. So meron tayong composted leaves. Ito ay matatagpuan doon sa under ng alnos tree leaves sa bundok. And then we have here also the pumice. And then we have here the composted cow manure. Composted na siya for 6 months. And then we have here the black soil and we have here the lava rock. Alam nyo ba si lava rock ay hinahalo din sa soil? Hindi lang siya pang toppings, hindi lang siya pang mulch sa ating mga succulents, okay? So pwede rin siyang i-mix. Alam nyo ba na si lava rock, nako, maganda yan para sa ating mga ugat ng ating mga succulents para maiwasan ang root rot. Okay? Para hindi mabulok yung ating mga ugat. Okay? Especially yung mga fungi infections. And then also this summer na tag-ulan na, nako, ayan, kailangan na natin yan kasi ang problema na naman natin pag tag-ulan ay root rot.
Also, lava rocks have high levels of iron, magnesium, nitrogen, and other minerals. Napaka-rich ng ating mga soil mix. Kasi yung succulents natin, ano yan gustong-gusto nila ng organic matter. Yan kayong cow manure, pwede kayong gumamit ng vermicastings. And then also bat guano, mga ganun. Ayun, of course, gagamit tayo ng ating historical G. Ito siya, So, yung mealybugs natin, and then yung aphids natin, actually, they also live in the soil. Okay? So, ito yung solution natin. So, hindi na tayo kailangan maghugas ng ating mga roots, and then i-air dry pa natin, like those like that. So, hindi ko na din kailangan magbabad ng aking mga succulents sa detain. Okay? Ito na. Sure na na walang mealybugs, walang aphids. Okay? There we go. And then, mamaya, yung other succulent kasi natin na nabili, di ba, ay may mga fungi infection. So, we're going to treat this one later with neem oil. Actually, yung neem oil natin, pwedeng soil drench yan against fungi din. Okay? Gagawin ko silang mga mother plant, dito ko sila ilalagay. The size of this cup noodles maganda. I like the size, kaya gustong-gusto ko siyang gamitin. Yung iba, pinipinturahan din yan. May mga designs. Diba? So, we are also helping our environment, diba? And then, we have here, of course, the Starkle G. Si Starkle G, may kasama na siyang kutsara na pang 2 grams. So, ang instruction doon is, 2 grams per plant. Okay, so maglalagay tayo. Diba? This Starkle G is very helpful for us against mealybugs and aphids. So, this one works for 30 to 45 days. Diba? After 30 to 35 days, nako, pwede na ulit kayong maglagay ng toppings doon sa mga halaman ninyo. Toppings ng Starkle G. So, there are 2 ways to use this one. I-mix dyan sa soil o kaya toppings around the plant. Okay? So, halo-halo lang natin. Ayan. Diba? And then, we are ready to plant na. Have here this one. Wet yung soil niya. So, meron mga nagsilagasan na mga leaves. So, we're going to get those kasi sayang naman. Okay. Medyo wet yung soil niya. So, ibig sabihin, kadidilig lang. So, after transplanting, didiligan na lang natin after a week. Okay. So, ito, ang dami din, diba? Itatago natin yan. Siyempre, meron akong bowl. Alam nyo yung pang side dish ng samgipsal. Ito yun diba? So, we're going to keep this one. We're going to wait for the roots. Maybe around 2 weeks time, meron na siyang roots. Okay? Saka na lang natin sila ipatong sa lupa. Man yung niya, roots niya So, yan, tatanggalin natin yung old soil. So, tatanggalin yung hugasan, pwede rin. Pwede rin naman na hindi. Okay, si hardinerang nanay, siya, kampante na ako doon sa yun? Starkle G. Paano ba? So, ayan. So, kulang yung soil natin, dadagdagan na lang natin. So, here. So, we have here yung niya. See, yung tips niya, infested talaga ng fungi. So, we're going to spray this one later with the neem oil. Okay. So, and then, gusto ko sanang putulin ito para i-propagate. So, pwede itong putulin Yan. And then, propagate. Pero, saka na lang natin siya i-propagate pag maayos-ayos na siya pag wala ng fungi. Okay? Mawawala yan sa neem oil. And, next one, we have here the, cotyledon. And then, there you go. So, tanggalin yung old soil. So, saan natin pwedeng ilagay? Dito na. 'Di ba?
Yan. So, dagdagan natin yung soil niya. And then, there we go. There. Man, ano siya? Dalawa. Diba? So, when transplanting din pala ng mga succulents, watch out for the snails and slugs. Okay? Kasi baka may baon yan. You have to be careful. Ayan. Dalawa sila. So, tingnan natin kung pwede natin silang hatiin. Pwede po ba kayong hatiin? Pwede pa kayong maghiwalay? Yun. Pwede. So, ito. Ayun. Mas maraming roots na pumunta dito sa kabila kaysa dun sa kabila. Pero, no problem yan. And then, may nahulog na leaves. Propagate natin yan. 'Di ba? So, etong isa, ayun, may anak pa. Oh, may anak pala sila. So, eto, meron siyang sugat, 'di ba? So, ang gagawin natin, itatanim pa rin natin yan. Pwede naman air dry yan, hintayin na maghilom siya 1 week or 2 weeks. Pero si hardinerang nanay, pwede yan itanim. Trust me, it works. Kasi 'di ba, basta didiligan natin ito after 2 weeks para siguradong naghilom na yung kanyang sugat. So, ito, nasa ICU lang muna. Okay? ICU, yung muna natin, separate area. Okay? Na wherein yung mga succulents natin na kailangan diligan after 2 weeks. Ito. Ito, tanim lang din yan. 'Di ba? Yan. There we go. Yan. Diba? Kaya tayo ng lava rock dyan eh. Alam nyo ba yung lava rock na ito? Very helpful pala. So, pwede yan. Okay? Not too much ah. Not too much. Okay? Not too much. Yan. And then, purple na cupid. Almost purple na cupid. And then, may anak pala siya, oh guys. And then, there we go. Hindi kayo sigurado kung kailan diniligan ni seller yung succulents ninyo. When in doubt, still the best thing to do is to water your succulent, your newly transplanted succulents after a week or 2 weeks. Okay? So, para safe. And then, hindi natin pwedeng tanggalin yung anak niya kasi maliit pa. So, ito, pwede nating tanggalin. Itong mga old leaves niya, tanggalin din natin. Yung iba, i-propagate natin, di ba? Para mas marami ng mga cupid dito sa garden ni hardinerang nanay, di ba? So, we have here a saucer for the samgyeopsal side dish. Di ba? So, we have, oh! So, ang gagawin natin dito is, we're going to wait for it to have roots. Mga 2 weeks, meron na yung roots. Okay? Ayan. So, yan. And, ito, syempre, dito. I have this one. Ang ganda-ganda talaga. Diba? Oh, see? Very wet yung kanyang soil. And then, nagkaroon na rin ng moss. And then, we're going to transplant this one. I guess this is from the top cut. Top cut ito eh. 'Di ba? Kasi kukunti lang yung roots niya, 'di ba? So, pwede rin naman mag-top cut kayo. Pwede rin naman na leaf propagation. So, look at that. Meron siyang sugat dito. Kinain siya malamang ng snail. So, meron tayong bayonet. Lalagyan natin yung soil mamaya. Kasi baka may mga nagsiksikan dyan na mga slugs or snails. Mayroon yung mga maliliit eh, 'di ba? So, I love this plant. Ang ganda niya, promise. Oh, paano natin siya i-propagate? Gusto kong kumuha ng leaf. So, ayan, oh. Oh, there we go. There, one. So, tatanggalin na lang natin to. And then, ang ganda. Diba? I love this plant. Ayan, oh, natuwa naman ako sa kulay niya. Ang ganda-ganda. And then, yun o, ang dami nating mapapropagate nito. Kuha lang tayo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait,
10. Ayan, tama na yan. O, di ba? Ang ganda pa rin. Kahit na nabawasan. Di ba? So, ito So, meron tayong bayonet dito. Pangpuksa ng ating mga pangpuksa ng snails and slugs. So, we have here. So, ito yun. Ito siya. Okay? So, ito ang gagawin natin is lalagay natin dyan mamaya. Okay? Plant na this one. See? From top cut ito kasi kukunti lang yung roots niya. And then, there. There we go. So, ayan. So, sa pagpuksa ng ating mga slugs and snails, yung bayonet natin, kulay ganyan. Meron din yung snail kill na klase na pangpuksa ng slugs and snail. Actually, marami na yung nilagay ko. Ito naman ang susunod. Ito, ang ganda-ganda din. Nako, swerte naman may kasamang ganyan, oh. 'Di ba? And then, oh, ang cute niya. Yan. So, baka yung, ano na naman, yung lupa, may baong slugs and snails. 'Di ba? That is why we have to transplant it. See? Meron siyang mealybugs. We're going to treat it with the Starkle G. Yan na yung puti-puti. Mealybugs. Okay? Oh, yes, the mealybugs can stay also in the soil. With the, ano yun? Aphids, like those. So, yan, transplant na natin. Actually, pwede itong, if you're going to transplant this one, or if you're going to propagate this one, pwede naman hatiin dyan. And then this one, hintayin natin itong magkaroon ng roots. Okay? Bago natin itusok sa lupa. Pwede rin naman na itusok na sa lupa and then didiligan na lang natin siya after 2 weeks. Okay? Kung gusto. So, if you want to know the process of that, yung no air drying technique, nasa description below. So, successful propagation naman yon. Yung itutusok mo na ito sa lupa and then didiligan mo lang siya after 2 weeks. Or kung may roots na siya. Ito, i-plant na natin to. Okay, hindi na natin hinugasan yung roots kasi may Starkle G naman yung ating soil mix, diba? And then, there you go. So, didiligan na lang natin siya next week. Okay? Ang cute niya talaga. Pero natumba-tumba-tumba siya. Nagkakaroon siya ng tumba-tumba. So, we're going to put some, ano siya, lava rock. Tumba pa rin siya. Ganun talaga siya. Ang cute niya, diba? Ang cute, ang ganda. Natin na ganito. So, gagawin natin yung no air dry technique. So, maglalagay muna tayo ng Starkle G. Diba? And then, there we go. Yan. Pwedeng ihalo ng konti. And then, there we go. So, there. Walang air drying nangyayari dyan. Pwede yan. Successful yan. But make sure that your soil is dry. And then, this one, we're going to water it after 2 weeks. For more information, paggamit ng neem oil ay, you know, make sure that your plants are hydrated. So, diniligan naman ng seller ito kahapon. So, pwede na natin itong isprayhan ng neem oil. Pwede rin naman na magdilig kayo ng umaga and then sa hapon, mag-spray kayo ng neem oil. Kasi, bakit sa hapon? Bakit kailangan na mag-spray ng neem oil after sunset para iwas sunburn? Kaya hindi kayo pwedeng mag-spray ng neem oil sa umaga. Okay? Pwede rin nagagamitin natin yung neem oil na soil drench. So, mamatay yung mga fungi sa loob ng ating mga soil. So, this is very good. Then, the next morning na afternoon yung diligan yung mga succulents nyo ng neem oil, naku, masigla na sila. 'Di ba?
So, try ninyo guys. So, hindi na kailangan ng mga mas malalakas pa at mga delikadong mga pesticides pa yung gagamitin natin sa ating mga home garden. Safe para sa atin. Hindi lang din pang fungi yun. Pwede rin siya sa aphids, mealybugs, mga ganun. So, pwede rin kayong gumamit ng Plant Protect. Ayan. Plant Protect, aphids, and thrips spray. Okay, this is very handy kasi sa ating mga, home gardeners. Nako, it's very quick. Ganun lang siya, 'di ba? It's very effective din. Nakitaan ko na yung results nito. It's very effective. You can buy it. Kailan naman tayo dapat magdilig ng ating mga succulents? Okay, nasa highland ka man o kaya sa lowland ka man, once a week is enough. Every other week is good. Every 2 weeks is good also. Okay, especially if you are achieving or if you want to achieve colorful succulents. Nako, you have to water it every 2 weeks or every other week. Pwede yun. So, twice a week watering your succulents is too much. They will die. And then also be careful, especially yung mga rare succulents natin. Huwag ninyong diligan dito. So, I don't prefer yung spray lang yung pagdidilig. Okay? Mas maigi pa na sobrang basang-basa na dripping na talaga dito. Kaysa doon sa spray lang. Nako, baka ma-underwater naman yung mga succulents mo. Okay? And then you be careful when you are misting your succulents during the night. Kasi, it invites more fungi eh. Okay? So, okay lang yun. Don't worry. Huwag niyo masyadong binibaby yung mga succulents ninyo. Kasi yung mga succulents ninyo, yung mga succulents natin, yung succulents sa buong mundo, they store water in their leaves. Okay? Alright? So, they store water in the leaves and their stems. Okay? So, mabubuhay sila sa isang buwan na without water. They can thrive. Okay? So, but be careful also of underwatering. Okay? So dalawa ang babantayan natin, overwatering and underwatering. No problem kung diligan nyo sila dito sa soil. Okay? Todo. 'Di ba? Sometimes they need also to take a bath. Pero make sure na you do that one once in a while. Okay? Si hardinerang nanay minsan, ginagawa yan sa mga succulents niya. Pero make sure that there is the sun. And I do that, in the morning. Okay? So, magdidilig kayo in the morning. Kung takot kayong gagawin yun, yung babasain yung buong halaman ninyo ng tubig, wag nyong gagawin. Only brave people do that. But, do not just depend on the spraying only ng ating mga succulents. Kailangan din nila minsan na uminom ng tubig dito sa true roots, okay? Kailangan din nila yon, okay? But make sure that your succulents receive 6 hours to 8 hours of sunlight, and then you do the watering, the full watering in the morning, okay? Para pag nandyan na si Haring Araw, nagda-dry up na yung mga leaves. Okay? Yung mga leaves na minsan, kung nagdilig ka dito, diba natatamaan yung leaves pa rin? So, nagda-dry up na yan. So, yun. Very efficient yun kasi, iniinom lang ni succulent yung kailangan lang niya. Kaya I suggest, I recommend na magdilig kayo ng succulents ninyo early in the morning before sunrise. Kung ayaw nyo yun, kung hindi nyo kayang magising ng maagang ganun, so okay, fine, before 7 a.m., especially dun sa lowlands, okay? Dito sa Baguio kasi you can water until 8 o'clock in the morning, pero minsan mainit-init na rin yung sunrise. That is why hardinerang nanay is watering her plants around 5 o'clock to 6 o'clock every weekend, Saturday or minsan Sunday. Okay? So, tapos na tayo mag-transplant. So, anong gagawin natin? Saan sila
ilalagay. So, ilalagay ko muna sila sa filtered area, filtered sun, na nakaka-receive sila ng 4 hours of sunlight. Okay? And then, later on, introduce natin sila doon sa filtered sun with 6 hours to 8 hours of sunlight exposure. And then, mga garden, kung gusto nyong i-introduce yung mga succulents ninyo sa full sun, huwag nyo silang biglain. Especially if bagong succulent sa inyo na dumating sa inyo, kasi considering doon sa biyahe, for example, mahaba yung biyahe niya, yung nilakbay niya, and then transplant nyo pa, stressful na sa kanya pag ilagay nyo kaagad sa full sun. So, ang gagawin natin is like 1 week or 2 weeks lang muna sa filtered light with 4 to 6 hours of sunlight. And then next one, introduce na natin sila sa full sun kung gusto ninyo. Okay? Like, ang pag-introduce sa full sun kasi is gradual, hindi biglaan. So, acclimate ang tawag doon. So, yung gradual introduction sa full sun. So, anong gagawin natin? Paano ginagawa ni Hardinerang Nanay? So, nilalagyan ko muna siya ng net. Okay? Net. And then, for example, Lunes mo nilagay doon sa full sun, tapos takpan mo ng net. So, hanggang 2 days sila na natakpan sila ng net. And then, on the 3rd day, buksan mo siya, 1 hour ng morning sun, like 6 to 7 o'clock in the morning, and then takpan mo ulit siya. And then, the 3rd day, 2 hours na buksan mo siya, and then takpan mo ulit, and then 3 hours on the 3rd day, and 4 hours on the 4th day, and 5 hours on the 5th day, and so forth and so on. Diba? So, mga Karden, hope you have learned something today. Thank you for watching HNTV Baguio.